in a situation of, sabi nga natin, discomfort, pwede ka magpasalamat. Ano yung pagpapasalamat mo? Yung peligro? Hindi po. Pwede mo pa rin makita na may maliliit at malalaking kapamaraanan ng Diyos na ginagawa para tayo po ay tulungan at tugunan sa panahon po ng hamon ng ating buhay. Paano naman na-connect yan, Pastor, dun sa passage? Kasi itong pagsulat ni Apostle Paul ay sa congregation of Thessalonica. Alam po natin, pag binasa nyo yung background nitong teritoryong ito, nung nangaral ang Panginoon ng mabuting balita doon, talagang receptive yung congregation. And they would like to seriously live out yung kanilang faith. Kaya lang na-persecute sila. No? Iba-ibang kapamaraanan. Meron po yung, syempre, na reject sa lipunan. May pagkakataon na sila po ay tinatanggalan ng karapatan. Kasi nga yung iba were stripped of their Roman citizenship. Yung kanilang properties confiscated, yung mga taong dati kaibigan nila at ka-network sa kanilang, kunyari sila ay may mga industries like business and other professions, sila po ay tiniwalag. At ayun nga, naging mahirap para sa kanilang mabuhay. Pero yung kanilang paninindigan sa Panginoon ay matibay. No? At dito nga, yun ang pinapakita. Sila po ay sinasabihan na maging mapagpasalamat. Ang pagbabanggit na Apostol Pablo sa kanila nito, hindi lang ito recommendatory. Ito rin kasi yung kanyang in-apply sa kanyang sariling buhay. Alam naman natin din sa Apostle Paul, maraming inabot ng mga pagsubok at hamon sa paglilingkod. Pero binabanggit niya sa congregation ng Thessalonica, sabi niya, ang pagiging mapagpasalamat, no, ay magandang bagay. So sabi niya, sa lahat ng circumstansya, maging mapagpasalamat kayo. Dahil itong kalooban ng Panginoon sa inyo kay Kristo Jesus. No? So, ano ba ang pakinabang kung ako nga ay magiging thankful? Because it always begs the question, no? What's in it for me? Tayo kasi pagka may pinagagawa sa atin, gusto natin makita ano ba yung endpoint nito. Ano ba benefits? Para ma-encourage tayong gawin or ituloy. So, tingnan muna natin. Ano ba ang magandang pakahulugan sa word na gratitude? Ang gratitude daw, it means to show appreciation. So, pag sinabing show appreciation, so may binigay sa'yo, uy, salamat. Yan. That's showing appreciation. Naalala mo ako. Napakabait mo naman. Yan. You're showing appreciation to the person genuinely. Hindi yung binobola mo lang. You would like it to be a sincere showing of appreciation. And also, returning kindness. Di ba? Pagka ikaw ay binigyan ng isang bagay na maganda, kinatuwa mo, napakahalaga din na yung pagsabi mong pasalamat ay pagpapakita mo rin ang kabutihang loob sa kanya. At kung may pagkakataon din, i-reciprocate mo. Kasi nga, usually itong ganitong mga balikan ay may kinalaman sa relationships. If you have received something, it's also very important that you can give something. No? So it's a give and take. Also, sa gratitude daw, it is a feeling of satisfaction and joy about the gifts or favors received. So ikaw ay nakakaroon ng damdamin na, uy, napunuan ako, may ginawad sa akin. Nagdulot ito ng pagkapuno sa isang pangangailangan ko. Ang saya naman, naalala ako. Yan, di ba? Salamat, binigyan ako. So, yan daw po ang ilan sa mga bagay na connected sa salitang gratitude. Ang gratitude din daw, it turns what we have into enough. No? Nakakatuwa. Kasi, yun nga, pagka meron ka, kahit gaano kaganda, kung iniisip mo parang ba't ito lang. Yan yung mga ganyang pagtingin, nakakasama sa atin yan. Yung pagkainggit, tinitingnan mo meron yung iba, ba't yung kanya mas maganda? Hindi mo na-appreciate yung sa'yo. Parang laging kulang, kahit ang ganda-ganda na, o napakainam na nung meron ka. Pero kung iyon taglay-taglay, ay sinasabi mong salamat po. Natutuwa naman ako, may iginawad sa akin. Ayun, parang naging kasapatan yun. Kaya nga, gratitude turns what we have into enough. At isa pa, ang gratitude din daw ay infectious. No? Alam nyo, natutuwa ako sa yung hindi yung sakit, no? Kasi pagka sakit, infectious din. Maraming nakakahawang sakit. Yun pala, pag-ingatan nyo pala yan. Natin paalala lang sa inyo. Pero yung attitude, infectious din. Bakit? Di ba pagka ikaw ay nakasama mo yung taong parang lagi na lang reklamo. Minsan nakikita mo ang sarili mo, nagiging ganun ka na rin.
parang puro reklamo ka na rin, no? Pero pag nakasama mo yung taong masayahin at papagpasalamat, in a way, no, ikaw rin ay nahahawa o nadadamay. Yun nga lang taong kasama mo ngumingiti. Di ba, ikaw rin napapangiti. So that shows na somehow, no, it encourages you uh, to to do the same thing. So sa ating buhay, I think yun po ay napakahalaga na pagka tayo po ay may mga tinatanggap, may mga magagandang karanasan sa ating buhay, then we become thankful, no? May pinapanood po akong YouTube videos, mga interviews ito kay Eman Pacquiao. Ewan ko kung kayo po ay nakapanood, no? Short form kasi hindi naman ito expose ng buhay niya. May natutuwa lang ako kasi yung kanyang karanasan pala nung bata siya, hindi madali, no? Nabubuli siya. Of course, nakaranas siya ng rejection. At marami siyang mga bagay na inabot sa kanyang buhay na iniisip ko, itong mga karanasan ito ay sapat na para ma-embitter ang isang tao. Oo, kasi nasaktan ka sa kalooban mo, sa isip mo, bakit nagkaganito, batang-bata ka. Pero yun nga, marami siyang mga bagay na in-identify like yung mga tao, circumstansya, at ang Diyos mo especially, na kanyang sinasabing tinulungan siya sa kanyang buhay. At yun nga, pag ini-interview siya ngayon, no, of course, we know na ano na siya ngayon, adult na. At pag ini-interview siya, hindi naman kami nakikita. Si video naman siya, ako naman nanonood lang. At ngumingiti siya, nagiging thankful siya. Sabi ko parang pati ako, tinignan ko nga yung mga views ng mga interviews and videos about him. Ang daming viewership. Sabi ko, siguro yung charisma niya is not only in relation to his name, his achievement, pero may kinalaman sa personality niya, lalong-lalo na yung essence ng kanyang pagkatao, yung siya ay nagiging mapagpasalamat, yung pagkilala niya sa galaw ng Diyos. Sabi ko, it's a breath of fresh air. Itong mga nababalitaan natin, mga kaguluhan, talaga nakakasakit na ng ulo at kalooban natin, di ba? Parang pagod na tayo, kaya nga nung napanood ko yun, sabi ko, grabe, sarap, nakaka-inspire, nakakatuwa. At yun nga, ang laki pala ng naitutulong na pagiging mapagpasalamat ng isang tao to be able to move forward. No? Ang galing nung impact na yun sa kanyang buhay. So, let's look at the passage. This is Psalm chapter 107, verses 8 to 9. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind. For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. So, ang hamon dito ay hayaan at pahintulutan ng mga tao magpasalamat sa Diyos. Matutong i-identify yung kanyang ginagawa. Pwedeng ito ay material, pero dito pinakita pa yung mga non-material things, yung kanyang unfailing love. Pangunahin kasi sa lahat yung kanyang pagmamahal, pagpapasensya niya, pagkalinga niya, pagtsatsaga niya sa atin, yung pagtulong niya, yan, unfailing love niya yan and his wonderful deeds. Hindi ka makakatanggap ng biyaya kung hindi gagawaran ng Panginoon at hindi gagalaw ang Panginoon sa ating buhay. So sabi din dito, he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. So kung meron man tayo, literally na kauhawan at kagutuman, ang biyaya para mapunuan ito at mabusog tayo ay Panginoon ang nagagawad. At kung ito naman ay figurative, na mayroong mga longings ang ating buhay, ang Panginoon yan din ay tinutugunan. So, napakainam. Ako'y natutuwa pagka tinitingnan ko itong mga salmo. Bakit? Ang daming mga psalms, di ba? About 150 of them. At doon marami ang tema is about thanksgiving and praising God, no? Sa maraming mga ginagawa niya. At makikita mo may sariling character yung bawat psalm depending on the author. Makikita mo na talagang naghahayag sila ng details and yung appreciation nila. At minsan pinapakita pa nga in contrast sa background na pinanggalingan. Halimbawa, sila ay napunta sa isang sitwasyon ng panganib. Ang Panginoon naging tanggulan. Ayan. May mga taong umaapi sa kanila pero ang Panginoon ang siyang nagbigay ng kabutihan at habag. Ayan. Dumating yung point ng kanilang pangamba pero ang Panginoon ang nagbigay ng kapayapaan at kagalakan. Mga ganon. Ang dami, kaya sabi ko nga, grabe, no? Very detailed and we know very well that these are true-to-life manifestations, no? Ng pagpapatotoo ng mga tao kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay nila. Pero tayo, may personal din tayo.
Kaya nga, yun nga yung encouragement nung author ng Psalm 107:8-9. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Tingnan po natin, meron daw 7 benefits of gratitude. O, isipin nyo yun. No? Meron palang pakinabang pag tayo ay mapagpasalamat. So ano ho ba yung mga benefits na yan? Ito ang sumusunod. Number 1, it improves relationships. Pag ikaw ay mapagpasalamat, di ba, kung nabigyan ka, yung ugnayan mo doon sa kasi may pagkilala ka sa kanyang ginawa sa yung ginawa niya sa buhay mo eh. So, ang nangyayari niyan, siya rin na-uplift, na-recognize, kinikilala pala. Maganda pala nangyari sa kanya. So, kayong dalawa, pwedeng maglapit kalooban ninyo, di ba? Ang gratitude, nagpapainam ng relasyon kasi doon makikita mo na merong acknowledgement, no, ng pagpapahalaga na iginawad sa'yo. Sa Panginoon, ganun din, di ba? Pag binless ka ng Panginoon and you thank Him, yung ugnayan nyo naglalapit eh. Siya ang naglapit ng biyaya, ikaw naman naglalapit ng sarili mo sa Kanya bilang pagkilala. Sa tao, ganun din. Pangalawa, fewer aches and pains. No? Siguro yung iba sa inyo nag-iisip, nakakabawas ng mga sakit at ng mga, ayun nga, iniinda sa katawan. Pwede. Bakit? Nasubukan niya ng tingnan ng buhay sa negatibo. At yun nga, puro kareklamo. Alam mo, minsan pati ulo mo sumasakit. Totoo yan. Nagkakaroon ka ng mga bagay na iniinda sa iyong katawan. Dulot ng iyong pagiging, siguro yung galit mo, pagiging magagalitin, yung inis mo. Minsan pati yung puso mo nagpapalpitate dahil yun nga, parang hindi maganda pakiramdam, hindi maganda iniisip mo, naapektuhan katawan mo eh. Pero pag mapagpasalamat ka, somehow nakakampante ka at nakikita mo yung ganda, di ba, nung kalagayan. So, nakakabawas daw ng mga iniindang sakit-sakit sa katawan. Fewer aches and pains. Pangatlo, more happiness, less depression. Alam niyo, pagka tayo po ay mapagpasalamat, hindi ba parang napapangiti tayo, yung tumataba yung puso, sabi nga. And then, syempre, lahat naman nalulugmok ang emosyon. Ay pwede mo namang sakyan yan hanggang sa talagang bumagsak yung iyong damdamin. Tapos iisipin mo parang walang kwenta ang buhay. Pwede naman. Kaya lang, wag ka nga sana doon. Kasi meron pang kabilang side. Pwede mo rin tingnan yung kagandahan ng buhay. Pasalamat ka sa may inam na bagay, ma-identify mo yan. Skill din eh. Na makita mo yung mga maliliit at malalaking kapamaraanan na ang Panginoon ay tumutugon at nagagawad sa iyo. Paano yung ibang tao ay merong pagpapahalaga sa iyo at pagtulong sa iyo. And then yun, parang na-uplift ka. So more happiness, less depression. Ito, pang-apat. Promotes better sleep. Di ba? Pag masaya ka, yung tulog mo payapa. Kalmante ka eh. Saka yun nga, maganda ang kondisyon ng iyong pag-iisip, puso at pangangatawan. Pero pag hindi maganda, di ba minsan parang balisa ka, pihit ka ng pihit sa higaan mo, tapos parang yun nga, binabangungot ka pa. Kinokonekta ko lang yun. Kasi meron akong kakilala. Bakit ba puro nakakatakot na papanaginip ko? Sabi ko, baka may galit ka o baka kung ano pinanood mo at ano yung nasa isip mo. Tawa rin siya ng tawa. Sabi ko, nung binabasa ko ito, yun nga na-realize ko na pagka tayo thankful, nag-iiba ang kondisyon ng ating isip, ng kalooban natin, ng ating katawan. At kung mapapahinga ka, yung maayos na pahinga ang nakukuha mo, no? Kaysa yung gigil ka, galit ka, minsan natulog ka, parang sabi nga nila, parang tulog manok. O kaya minsan parang hindi lang mababaw yung tulog mo, hindi ka makatulog. Kasi nga, iba yung pakiramdam mo no? So, mahirap naman yun. So, the fourth benefit of gratitude is that it promotes better sleep. Panglima, it increases empathy towards others. Pag ikaw naramdaman mo yung tinulungan ka, nakita mo yung halaga na ikaw ay binigyan ng tulong ng iba at naging mapagpasalamat ka, alam mo, na-realize mo rin na yung ibang mga tao baka ganun din sila. So, na-realize mo yung blessing mo nakuha, na-identify mo, alam mo may kasapatan ka eh. So ngayon, nag-extend ka rin ng tulong sa iba. Pero pag tingin mo pang kulang,
parang wala lang, hindi mo na-identify, tingin mo, ako nga wala eh. Meron naman pero tingin mo wala. So hindi ka ngayon makapag-channel ng blessing. So increased empathy towards others. Ito pa, pang-anim, it boosts self-esteem. Bakit? Pag mapagpasalamat ka, una, maganda na nga pakiramdam mo. Tapos, naiisip mo pa, uy, may nakaalala sa akin. Di ba? Merong naggawad sa akin. Tapos, itong isang bagay na ibinigay sa akin, ito talaga nakakatuwa. No? Patunay na ako ay importante at may nagmamahal. So, yung damdamin at pagtingin sa sarili mo ay ayon doon sa pagkakita mong merong nagpapahalaga at nagmamahal sa iyo. Diba? So, yung pagtingin mo sa sarili mo, yun tumataas din. Kaya it boosts self-esteem. So, pag thankful ka, kasama pala yun. And then yung pang-pito, it encourages mental fortitude and resilience. So, pagka ikaw ay thankful, yung isip mo, di ba, nagiging tiwasay. At hindi lang yan. Nakakatulong para palakasin ang kalooban mo. May sumusuporta nga sa akin eh. Kaya dapat tuloy ko to. Uy, may magandang nangyari. Ayos to ah. Sige, pagtsatsagaan ko yung dapat kong gawin. Hindi ba parang, kasi nga merong parang boost yung may tulak, no? Pasulong, nakakatulong, nakakaangat ng damdamin at nakapagpapainam ng kondisyon. Kaya nga, yun nga, kasama sa 7 benefits ng gratitude, yung mga bagay na yan. No? So, sana sa inyong mga buhay ay matutunan ninyo na talagang maging thankful sa Panginoon, maging thankful din sa mga taong ginagamit na instrumento ng Panginoon, maging thankful sa mga circumstansyang di ba, ino-orchestrate ng Panginoon, yung mga pagkakataong binubuksan ng Panginoon, pasalamat sa extension of life, salamat sa mga tinatanggap natin. At maging yung mga bagay na pine-prevent ng Panginoong mangyari. Kung wala kang sakit, we have to be thankful. Daming mga bagay na talagang pwede natin pagpasalamat sa Diyos. Sabi nga ni Apostle Paul, Philippians chapter 4, verses 6 hanggang 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam niyo ito, pag binasa ninyo yung Philippians 4, mababasa ninyo na itong portion na ito, ina-address niya yung conflict ng dalawang manggagawa sa church ng Philippi, Judea and Syntyche. So ngayon, ay syempre, pagka ikaw ay mayroong ka-conflict, ay dating magkasama sa ministry yun, magkatuwang. Hindi ko na marites yung pinagkasamaan nila ng loob, pero pinapakita na nagkaroon ng parang rift yung kanilang ugnayan. Kaya nga dito, ini-encourage sila ni Paul na tingnan yung magandang bahagi ng buhay at ma-de-escalate o mapababa yung tensyon. Sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Manalangin kayo at humiling kayo sa Diyos kung meron kayong mga kailangan. Bakit? Kasi hindi mga pagka tayo ay merong conflict. Minsan, ang ating mga iniisip is malevolence o masama patungkol sa iba. Binabalikan natin yung pangit na naging kaganapan at nauulit-ulit yung damdamin ng sakit sa atin. Hindi ko sinasabing masamang masaktan at mali ang ating damdamin pagka tayo ay na-offend. Talagang ganun. Ina-recognize natin, ina-acknowledge din natin yun. Kaya lang, hindi magandang manatili dyan. Hindi magandang makulong ka dyan. Maganda rin na magkaroon ka ng pagkakataong makaahon at maging mainam-inam at normal yung kalagayan ng buhay mo. Tingnan mo ang kalagayan mong pangbuhay. Tansyahin mo. Ano ba mas gusto mo? Yung ikaw ay payapa o yung aligaga? Yung bang panahon na ikaw ay gigil o yung kalmante? Di ba? Yung bang kahit na may kaguluhan, somehow meron kang kagalakan sa puso o yung bagabag at galit na galit ka. Obvious naman po yung sagot doon sa mga tanong kong yun. Gusto natin yung magandang kalagayan. Yun yung point ni Apostle Paul. Yun ang gawin mo. No? At gusto mo yung kapayapaan ng Diyos ay sumayo. Kasi nga, yun na lang yung unawa. Maraming mga unawang pwedeng ibigay sa atin ng tao. May unawa rin tayo. Pero yung unawa natin sa isa't isa
Ano eh, iba yun eh, paliwanag ng tao yun eh. Pero yung unawang binibigay ng Diyos, yun daw ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. And the peace of God which surpasses all understanding. Kailangan natin yun. Yung sinasabi ng Panginoon, for example, no, mahirap minsan gawin pero pag ginawa mo, it really helps. O anak, magpatawad ka. Naku, minsan pag galit na galit ka, lalo na kung masakit yung ginawa sa'yo, ang hirap. Pero kung tutuusin, yung unawa na yun ng Diyos, yun yung magbibigay ng kapayapaan. Sasabihin sa'yo, huwag ka nang gumanti, ako na bahala. Sasabihin ng Panginoon, ikaw naman. Gusto mo, agitated ka, gusto mo talagang pamukpok din. Kaya lang, yung galit mo na yun, at yung aspiration for revenge embitters you. Hindi ka napapabuti. Gusto mo rin naman pumayapa. So, ang punto ng Panginoon, ako na bahala. Huwag mo yung paghihiganti, planuhin mo. Sumasama ka pa di ba? So, yung kapayapaan ng Diyos higit sa lahat ng unawa. At yun nga, magbabantay daw sa ating puso at isipan kay Kristo Jesus. Tama naman. Kapag tayo ay dumadating sa mga panahon na hindi ayos ang circumstansya at yung interaction natin sa mga tao, yung isip at puso, unang-unang hindi lang tinatarget ng kaaway, unang-una po ito nagkakaroon ng kagulumihanan. Bagabag yung kalooban, lito yung isip, at minsan kung ano-ano na tumatakbo na hindi ayos. Kaya ngayon ang point ni Apostle Paul, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. No? So, hindi lang spiritual na prinsipyo, practical pa. At malaki ang may tutulong sa ating coping sa everyday life experiences. Yung pangalawang bahagi, bukas po natin pag-uusapan. Kalahati lang muna ngayon. At babalikan po natin itong ating discussion about the attitude of gratitude. Ano ba ang pakinabang ng pagiging thankful? So yan po ang ating magiging tutuloy na paksa. Ang 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi ko nga sa inyo, ito pong talata na ito is quite inspiring, especially if you look at the background. Alam naman natin na ini-encourage ng Apostle Paul ang mga believers in Thessalonica. Dahil nung kanilang nakilala ang Panginoon, they were really passionate about the faith that they have developed or received. No? Kasi nga, ang Panginoon, nakita nila yung buhay sa Kanya, yung kaligtasan at yung dapat nilang tahakin sa paglago, nakaranas sila ng persecution. And it was no simple matter. Hindi ho ito yung konting heckling and rejection. Marami hong nawala sa kanila. They were stripped of citizenship. Many of their properties confiscated. Na-ostracize po sila. Na-reject ng community. Maraming mga repercussions ang faith para sa kanila. Pero yun nga, ang binanggit na Apostol Pablo, yung attitude of thanksgiving can help. No? Minsan, iniisip natin paano. Yun po ang gusto nating tingnan sa atin ng pag-aaral na ito. At yun daw pagpapasalamat sa lahat ng sirkumstansya. Bakit po natin kinakailangan i-discuss ito? Kasi we know very well na pagka maganda yung situation, meron kang tinanggap, maganda yung takbo ng pangyayari, of course, ina-expect na ikaw ay masaya at thankful ka. Pero we appreciate Scripture na realistic ang kanyang pagdideal sa tao. Alam niya na merong losses, no? Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon may mga times of, sabi nga, need and challenges, trials. No? So, how do you express thanksgiving? Ano ba yung pakinabang sa mga panahon na ikaw ay merong negative na karanasan? At dito nga sabi ni Paul, this is God's will for you in Christ Jesus. Ito yung ninanais ng Panginoon para sa atin. At ito ay hindi lang recommendation ni Paul sa kanila. This is something that he himself practiced. At malaki ang naitutulong ng pagiging thankful sa takbo ng buhay ng tao. Ang gratitude can be defined this way. It means to show appreciation and return kindness. No? So kung ikaw ay pinagpala, nagkakaroon ka ng pagkilala sa gumawa ng kabutihan sa iyo, at gusto mo rin ibalik either with a gesture of recognition. Okay, thank you and appreciation, salamat sa iyong tulong na ibinigay. And also, diba,
Pag may pagkakataon ka naman, then reciprocate. Di ba? Kasi nga, sabi nga, a relationship is give and take. So kung meron kang tinanggap, may tinamasa ka, you also would like to share sa kanila. So yun po ay napakagandang naidudulot ng gratitude or thanksgiving. Also, it produces a feeling of satisfaction and joy about the gifts and favors received. So yung damdamin mo na-uplift. So yan po ay kailangan mo ring matutunan i-identify ano yung maliliit at malaking kapamaraanan para po yung mga pagpapala ay masipat mo, and you'll be able to express to the Lord yung iyong pagpapasalamat at maging sa mga tao yung iyong pag-recognize na sila ay channel of blessings. Maganda po yung isang quote na aking nabasa. Sabi niya, gratitude turns what we have into enough. No? Yun daw, pagpapasalamat ay nagiging pamamaraan, yung taglay natin ay nagiging sapat. Bakit? Kasi minsan kahit maliit o simple lang yung taglay mo, if you are thankful o magpapasalamat ka, kadagdagan, di ba? Pero kahit na gaano kadami na yung iyong taglay-taglay, gaano kaganda, higit pa sa iba, kung hindi mo ito na ipagpapasalamat, feeling mo kulang pa, parang kapos pa di ba? Parang may kailangan pang punuan. So, you're coming from a position of want. Samantalang kapag thankful ka, you're coming from a position of being filled up. Magkaiba. Kaya yun po ay napaka-importante. So, I do hope na sa ating mga buhay, we realize that gratitude turns what we have into enough. So, kung meron kang tinaglay, tingnan mo kung paano ito ay isang pakinabang at tulong sa iyong buhay. Kaysa kaingitan mo meron yung iba, o kaya hinahanap mo kung ano yung kakulangan nangyari sa iyo, di ba? Kasi nga, minsan, higit-higit ka pa nga sa iba. Pero kung lagi mong iniisip yung kakapusan at yung kakulangan, di lagi kang wanting, no? So, hindi ka napupunuan. At minsan, yun nga, doon nauuwi yung buhay ng tao becoming greedy. Masyadong gutom na hindi na nasasatisfy, you become insatiable. May mga pagkakataon naman, you become envious. Yan, nangiinggit ng iba. Or gusto mo yung higit-higit-higit para kainggitan ka ng iba. Boasting can be a product of it. But a sense of thankfulness produces a sense of satisfaction and appreciation sa iyong buhay. Di ba? At yun nga, kung ano yung meron ka, na ma-manage mo. At yun nga, nakikita mo na ito ay mainam na bagay. Yan. So, gratitude turns what we have into enough. Sa Psalm 107 verses 8 to 9, ito napakaganda. Alam naman natin mga Psalms ay mga awitin yan. At may mga pagkakataon nga ini-encourage ng director of music to basically encourage the crowd, the congregation to sing out to the Lord or to di ba, express to God yung mga saloobin nila ng pagpapasalamat. So ito nakalagay dito. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. No? Gaganda nung binabanggit ho dito. So sa buhay mo at sa buhay ko, ito po ay napakainam. Alam niyo kung bakit. Kasi nga, pag tinignan ninyo, mga 150 ito, yung mga Psalms, ay nakikita natin in different life context. Merong tao na nalagay sa, siguro, a sense of insecurity, may panganib. But then he recognizes, the Lord is my shield. He is my refuge. Strong tower. Grabe, no? So, yun, nagte-testify, minamanifest ng tao kung ano yung ginanap ng Panginoon sa kanyang buhay. Dumating sa pagkagutom. Pero the Lord provided, yun, di ba? The Lord is my shepherd, for example. Yan, talagang may kita mo kung paano yung pagkalinga at yung pagtatalaga ng Panginoong Diyos ng biyaya sa buhay ng tao ayon sa pangangailangan dapat punuan sa kanyang buhay. May mga pagkakataon, kabagabagan ng kalooban, whether it's coming from anxiety, worry, fear, or grief. The Lord provides joy and peace. Yan, di ba? At may mga times, yun nga,
yung insecurity, the Lord provides salvation. You know, ang dami, no? Napakaganda ng pag binabasa mo itong mga expressions of thanksgiving, iba-ibang details in different life conditions na iba-ibang tao. And then you see yourself identifying with at least some of them or all of them. Dahil tayo rin, no? May similarity of experiences at one time or another. At tayo rin ay nagkakaroon nga ng appreciation sa papel ng Diyos sa ating mga buhay. If only we learn the skill and the practice of identifying yung pagkilos ng Diyos and expressing to Him thanksgiving. So it's very important. Yesterday, nabanggit natin itong 7 benefits of gratitude. I-run through natin yung list, no? Opo, tama po yung narinig ninyo. May pakinabang ang pagiging mapagpasalamat ng tao. Number 1, it improves relationships. Ang ugnayan daw natin sa Diyos, ugnayan sa isa't isa, ay mas napagtitibay pag marunong tayong kumilala sa ginawang mabuti sa atin. Diba? At pag ikaw naman ang gumawa ng mabuti at naging mapagpasalamat naman ang taong iyong natulungan, di ba yung ugnayan ay nailalapit? Yan. Kasi minsan yun nga, yung negative behavior, yung negative attitude can cause yung relationship magkaroon ng gap, napopolarize palayo. But then, pagka tayo po ay may ginagawang maayos, it basically tames yung atin hong mga kung tawagin negatibong behavior towards each other, and it betters yung interrelationship ng mga tao. So it improves relationships. Yung second, fewer aches and pains. Minsan, di ba, yung mga sakit-sakit natin ay hindi lang naman physical, baka ito daw po ay dulot din ng mga bagay na may kinalaman sa ating damdamin at pag-iisip. Pag ikaw marami kang mga kabalisahan, no? Ulo mo sumasakit, minsan nagpapalpitate ka, presyon mo tumataas, at minsan yun nga, nananakit katawan mo. At pag tayo po ay nagkaroon ng sabi nga calmness, na nagpasalamat tayo, meron tayong sense of happiness, may kita mo na yung iyong emotions ay nagiging mainam, na siya rin translated sa pag-inam din ng iyong pangangatawan. So, nababawasan yung mga sakit-sakit na dapat naman ay wala dyan kung hindi po tayo nasa negatibong kondisyon na ating kaisipan at damdamin. So, with gratitude, it lessens, no? Or there's fewer aches and pains. O, ito pa. More happiness, less depression. So, ibig sabihin, pag ikaw ay mapagpasalamat, nagkakaroon ng positive emotion, you become elated. No? Sumasaya ka. At hindi ka nahahatak pababa ng mga negatibong kaisipan, damdamin, at mga pananaw, di ba? So, nakikita mo kasi binibigyan ka ng pahalaga, may maganda kang tinanggap, may napunuan sa'yo, di ba? Nakaka-uplift yan eh. So, more happiness, less depression. And, dahil nga maganda ang damdamin mo, merong normalcy, yung takbo na iyong buhay, it promotes better sleep, no? Kasi pag balisa, bagabag, galit, no? Iba minsan hindi ka makatulog eh. Pero pagka ikaw ay mapagpasalamat at meron hong kainaman ang iyong pag-iisip at yung iyong pakiramdam, so nakakapahinga ka na mas ayos. Increased empathy towards others, no? Pag naintindihan mo yung halaga na binigyan ako ng ng pagkilala, binigyan ako ng tulong, yan. Pinansin ako, ginawaran ako ng assistance, yan. Di ba? Minsan naisip mo yung ibang tao siguro kailangan din nila ito. Yan, di ba? O ikaw din mismo, parang nasisiyahan ka rin na may mga taong kumikilala sa iyong efforts para sila ay tulungan. So, yun nga, it increases empathy towards others. Yung pang-anim, it boosts self-esteem. Pag ikaw ay nagpapasalamat, yung taong pinasasalamatan mo, nakikita rin niya yung value niya. Kung paano ikaw na tinulungan, nakita mo rin yung value mo, di ba? At yan nga, nakakapagpainam ng damdamin patungkol sa sarili. Makabuluhan pala ang aking pagtulong. Meron palang taong natuwa sa akin. Ayan. Yung maganda akong nagawa. Ayan. Di ba? And then yung seventh, which is the last, it encourages mental fortitude and resilience. No? Pagka tayo po yung mapagpasalamat, mas nagiging matino ang takbo ng ating pag-iisip. Di ba? Nagiging matatag. At the same time, nagiging resilient tayo. Dahil nga nagiging maganda ang damdamin natin, we become motivated. So, kahit may mga hamon sa buhay, nakakatulong ito. Isa sa mga nakakatulong para
makahakbang tayo pasulong kahit may mga challenges. I remember si Apostle Paul sa sulat niya sa mga taga Philippi, no? Na yung tulong na ibinigay sa kanya ay malaking bagay, kinilala niya yon. At sa gitna ng kanyang pagsubok at pagkakakulong, yun ay nagsilbi na malaking encouragement for him. So sa atin ganyan, yung benefits of gratitude. So speaking of Philippians, ito naman babasahin ko is coming from Philippians chapter 4. Ang verse ay 6 and verse 7. Ang sabi po dito, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tingnan niyo yung background nitong Philippians, lalong-lalo na yung last chapter. Dito, ang effort ni Apostle Paul is to help sa reconciliation or yung siguro strategic na pamamaraan kung paano i-deal yung conflict ng dalawang co-workers, si Euodia and Syntyche. So, isa sa mga bagay na kanyang binanggit sa kanila ay huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Of course, with conflict, may mga negatibong mga nangyayari. Nagiging balisa tayo din. Marami tayong mga naiisip. Minsan nga, nagkakaroon tayo ng tamang hinala. Ano ba yun? Yung bang minsan tumingin lang sa yung tao, umisi. Yun na-interpret mo agad, negatibo. Parang, ano ba to? Nananadya. Ayan na. Ano? So, anxiety yun eh. O baka merong ginagawa behind my back. O baka, ang dami. Baka kumampi kay... Ang dami mga naiisip. And it feeds the negativity of the situation. Kahit wala namang ganong mga negatibo sa ating naiisip, yung actual na nangyayari. It's as if it's taking place. It's very real because our minds are active. At alam naman natin, pag pinaniwalaan na ng utak natin, it's as real as it gets. No? So, ang point dito ni Apostle Paul, how do you go, away from those negative stuff? Sabi niya, in everything by prayer. Panalangin mo at humiling ka sa Diyos. Yung, na may pagpapasalamat. Parang, ang point ni Apostle Paul is that redirect yung attention ng isip at ng iyong puso sa mga bagay na mas nararapat. Kung may concerns, di panalangin mo. Lapit mo sa Diyos. Huwag mong idaan sa init ng ulo at sa pag-feed ng iyong galit at yun nga, lalong lumaki yung conflict. Ano ba yung kailangan? Hilingin mo sa Diyos. And then magpasalamat ka rin because it uplifts you. And let your request be made known to God. Ano ba yung iyong hinihiling? Paalam mo sa Panginoon. At yun nga, it's basically a means to unburden yourself and to shift yung sabi nga attitude of your heart from something not so good to a betterment, no, na kalalagyan niya. And then ito nga ang gusto mong makuha, the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam mo, may wish yung pang tao eh. Pero iba yung turo ng Diyos eh. Nakatutulong ng higit. Like for example, yun nga, paanong i-deal ang ganitong mga circumstances. Di ba? Unusual. Pag ang pinag-uusapan yung typical na reaction at pagkilos ng tao. Pero dahil ito nga ay turo ng Diyos, ito yung nakabubuti. Parang ang point ng Panginoon, for example, ayan, forgive. Hindi madali. Lalo na kung malaki yung offense. But it helps, sabi nga natin pacify your anger. It frees you from embitterment. And also gives you a normalcy sa takbo ng iyong buhay, di ba? Which is needed, no? Lalong-lalo na kung kailangan ng reconciliation. Pangalawa, minsan nasa worst case scenario tayo. That's one thing na mababasa ninyo sa mga experts about relationships. Pag ang tao ay sobrang galit, ang ginagamit niyang pangbuhos, hindi ho tubig dun sa sparks or apoy. Ang ibinubuhos niya, pampalaki pa ng sunog, yung gasolina. And what's one of the wrong buckets to use? Yun nga, yung thinking ng worst case scenario. Ba? May masama tong iniisip, may masama tong gagawin. Ba? Kakasira kami nito. Laging pa ganun. Di para kang nagpe-predict ng magiging ending ng inyong tagpuan. Magkakaaway talaga kayo. Magkakaroon ng salpukan. No? Kasi nga, hindi na maganda yung pakiramdam. Pero, pag sa Panginoon, sinunod mo yung procedure niya, you'll find na yung kanyang peace, no?
ay makakatulong in order to calm you down and to make you rethink yung iyong mga ikikilos. And then yung iyong mga pagtugon, mga gagawin, will not make the conflict escalate and will not feed your embitterment. No? Kasi yun nga, gusto ng Panginoon, bantayan daw ang ating puso at kaisipan sa Panginoon. No? So it's very important na manatili, hindi lang yung testimony natin, kundi yung ating sense, yung good sense, no? Related pa rin sa foundation ng mga teachings ng Panginoong Jesus. That's very helpful. Alam nyo, hindi lang ito sa mga, kung tawagin natin, parang observation. Meron palang scientific benefits of cultivating and expressing gratitude. Pero mapapansin niyo, yung science at yung pinapakita ng Bible, wala namang pinagkaiba. Pero ano ba ang pinakamas matimbang? Siyempre, yung sinabi ng salita ng Panginoon bago pa na collate o na ilista ng mga observers na gumagamit ng scientific data ang mga bagay na ito. Ang banal na kasulatan, since God designed it, no, ay nandyan na and it has authority. Pero kaya lang natin ito babasahin just to show you, no, kung paano nga nag-i-integrate. Ang sabi ko dito, 6 naman ito. You will be happier. Di ba kanina nabanggit na rin natin yan. Paano ka mas magiging masaya if you have the gratitude attitude? You experience greater life satisfaction. You have less symptoms of depression and anxiety. So yan yung una. Pangalawa, you will have more energy. Mas magiging masigla ka because you will engage in healthier activities. Sa halip na magmukmok, magalit, manggigil, at maging destructive, no? Iba yung nagagawa mo. Pagka thankful ka, you sleep longer and wake up refreshed, no? Payapa ka eh. Yan. You will become more resilient. Bakit? You will grow from trauma and it will protect you against burnout. Totoo naman, di ba? Minsan kaya tayo parang pagod na upos na kasi hindi na rin maganda yung ating nararamdaman. Pag mapagpasalamat ka, minsan pagod yung katawan, masaya yung puso, yan, nakakatuloy tayo. At sabi nga natin, malaking pakinabang. You will have stronger relationships. Bakit daw? You will feel more loved, supported, committed, and satisfied. And you will feel more valued. Yung pang-5, it will boost motivation and performance. You will work harder and feel more fulfilled. You'll be able to identify and solve problems. Ang galing, no? Bakit? Kasi nga, pag masaya ka, somehow, yung takbo ng isip mo maayos. Pagka hindi, di ba? Simpleng tasks, namamali-mali pa eh. Kasi nga, kalat-kalat na yung isip mo, yung kalooban mo, hindi rin maayos. Pero pagka thankful ka, iba eh, di ba? Merong, kung tawagin nga natin ay sense of elation, mataas na emosyon, positibo. And then you are inspired. Then you become hopeful. Then pag may ginagawa ka, you're able to do it properly. And then lastly, which is number 6, it builds character. You will be more likely to offer help. Di ba? Pagka mapagpasalamat ka, okay ka eh, okay pakiramdam mo, parang may extra boost energy yung katawan mo. Na may nakikita ka nangangailangan, there's a willingness to help, di ba? Pag hindi ka masaya eh, di ba, parang wala kang pakialam, ganyan eh. And also, you will be more trusting and trustworthy. Yung relationship mo kasing pinanggagalingan ay okay. Somehow, it basically, di ba, may kakaroon ng follow-through. Yung ibang mga tao na isipan mo rin na maganda at yung pakikitungo mo sa kanila maayos din. That's when you have gratitude sa iyong buhay. Now, sabi ni Eckhart Tolle, acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. No? Alam mo, pagka tinitingnan mo kung ano yung mga bagay na meron ka, na naidagdag sa'yo, na dulot ng bigay ng Panginoon, pinadaloy sa'yo ng Panginoon through other people, yung mga circumstances in-orchestrate niya. So meron ka ng starting point, napupunuan. Pero pagka hindi ka masaya kung ano meron ka, parang merong, di ba, parang may hukay, parang hindi napupunuan. Feel mo laging kulang. Ayan nga. So acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. And gratitude, no, helps you identify that and helps you appreciate it. So
conclude natin by reading Psalm chapter 9 verse 1. Kasi ito, magandang psalm din ito. I will give thanks to you, Lord. No? So, yung pagpapasalamat ay i-express ng tao with all my heart. So, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, representing his whole being. And sabi nga dito, then you will act on it. I will tell of all your wonderful deeds. No, you will testify to God's goodness. So, yung buong passage, Psalm 9 verse 1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart, and I will tell of all your wonderful deeds. No? So, yan po ang ating simple study about Thanksgiving. I do hope na inyo pong nakita yung value nito at higit po sa pagkaalam ay yung ating application. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos. Laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesu Kristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado.